mo'y piling sa mata. Pipili mo ba na ikaw ay nakang... Hello at welcome sa Debaters Convention. Ngayon ay 1:13 ng hapon at meron tayong debate na magaganap ngayon between John Paulo aka Boy Letra ng Catholic versus Edwil ng Seventh-day Adventist Church. At ngayon ay April 1, 2022 at hindi it's a prank na debate, kundi talagang totoong debate ito sa hapon na ito. At ang kanilang topic ay patungkol sa rebulto. Ayan. At syempre, pag-usapang rebulto, palaging affirmatibo ang ating kapatid na Catholic dyan. At negative naman si Brother Edwil ng Seventh-day Adventist. At ang ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, at 7 minutes sa pagtatanong. At syempre, meron tayong conclusion na 5 minutes dyan. At ang ating Debaters Convention Standard Rules, sumasang-ayon ba ang ating affirmatibo? Boy Letra, John Paulo? Pala, Brother Rasha, ang siya Yes. yung affirmative, papatunayan niya na bawal na sa panahon natin ngayon yung pagbubungkod sa mga rebulto. Tapos Okay. bro, 10 minutes ng cross-examination namin. Okay, so yun pala. Meron silang pinag-usapan dito. 10 minutes ang first cross-examination tsaka yung first presentation. Tama? Okay, at tsaka negative pala si John Pauli dito dahil patutunayan nga ni Edwil. Sandali bro, pakiulit mo na bro. Pakiulit mo na yon. So ulitin ko bro, so, yung pinag-usapan ninyo, meron kayong 10 minutes 7 lang, 7 lang bro. Kung okay lang sa inyo. Sige, alam. 7 lang daw. 7 lang. So, okay. So, meron tayong 7 minutes, same tayo, sa standard tayo. Tapos, negative si Bro John Paulo dito sa usapan na ito. At actually, hindi kasi ako nakatingin sa, sa live nyo. At yun, tatanungin ko na lang yung dalawa kung sumasang-ayon ba yung ating affirmative dito, Bro Edwil. Yes, Brother Ras. Sang-ayon Okay, tayo. at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Bro, sangayan ako dyan bro. Always. Ayun. At di na natin patatagalin. Papakilala ko muna yung ating moderator para siya yung mag-handle ng debate nyo. Pastor Bal, pasok. Okay. Magandang tanghali sa hapon na ito, no? Sa dalawang debatista natin, inyong moderator, si Brother Bal. Tayo po'y walang pinapanigan, walang kinakampihan. Referee lang tayo sa debate ninyo. Okay. Dahil ang affirmative dito ay ang SDA, ibibigay natin ang 10 minuto para sa presentation ng SDA kay Brother Edwil. Magsisimula ka ng 1:16, matatapos ka ng 1:26. Ready ka na ba, Brother Edwil? Bro, moderator, Bal, saglit lang ha. Kasi puntahan ko muna yung kapitbahay ko, medyo maingay. Narinig niyo yata diyan, ano? Wala naman bro, tahimik naman. Wala. Oo, ikaw lang ang naririnig namin. Okay lang. Okay. So, magandang hapon mga kaibigan. Tayo po ay maglalahad maglalatag ng isang pamamayan na tungkol po sa pagbabawal ng mga rebulto, lalo na kung ito po ay pinaglingkuran at sinasamba at sapagkat ang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos na may mga rebulto o kaya mga Diyos-Diyosan, sapagkat ang Diyos ay ayaw niya na mayroon siyang kariban. Siya po ay a jealous God, na nag-alala ng mga kasalanan hanggang sa ika-4 na salit-saling lahi. Bibigay naman ng pag-ibig sa libon-libo sa kanila na naglilingkod sa Kanya.
So mga kaibigan, yan pong talata na yan ay ating tumabasa sa Exodo 20, talatang Exodo 20, talatang 4. Ito po ang sabi mga kaibigan, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inayuan o ng talisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. So, ang sabi rito mga kaibigan, huwag kang gagawa ng larawang inanyuhan. Talatang 5 mga kaibigan, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Talatang 6, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So ito mga kaibigan ay kabilin-bilinan ng Panginoon na tayo ay huwag gagawa ng larawang inanyuhan upang sambahin, upang paglingkuran, at ito ay magiging kagamitan sa pagsamba mga kaibigan. Ito po ay ipinagbawal ng Diyos. Ang unang kasalanan ng mga tao, mga kaibigan, bago po dumating ang baha, ay talagang itong idolatry. Ang paggagawa ng rebulto sa kapanahunan, no? Hanggang sa panahon ng mga Israelita, ito pa rin po ang kagawian ng mga bansang nasa palibot nila. Ang paggawa ng mga rebulto, mga Diyos-Diyosan, na ang Diyos ang sasambahin, ang kanilang pagsamba ay naon doon sa mga gawa ng kamay, mga kaibigan. So ano nga po ba ang tungkol po sa mga rebulto, mga kaibigan? Ito po ay basahin po natin ang Isaias 46. Dito po natin malalaman mga kaibigan bakit ayaw ng Panginoon ang ganon. 46. Ang sabi rito sa talatang 2, mga kaibigan, mula 1. 46:1. Si Bel ay nagpapatirapa sa nibo, ay yumuyukot. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pasan sa ibabaw ng mga hayop. At sa ibabaw ng mga baka, ang mga bagay na inyong daladalang inilibot ay mabigat na pasan sa pagod na hayop. Talatang 2. Sila'y yumuyukon, sila'y nangagpapatirapa ng magkakasama. Hindi nila may wasan ang pasan, kundi sila may napapasok sa pagkabihan. Okay. Itong dahilan mga kaibigan, kaya galit ang Diyos sa mga taong nagkaroon ng mga rebulto, sapagkat ito ay maghatid sa kanila sa pagkabihan. Talatang 3. Inyong dinggin ako, o sangbahayan ni Jacob, at lahat na nalabi sa sangbahayan ni Israel, na hinalong ko mula sa tiyan, na dala mula sa bahay bata, at hanggang sa katandaan ay ako nga, at magkauban ay dadalhan kita, aking ginawa at aking dadalhan. Oo, aking dadalhin at aking iligtas. Kanino ninyo ako itutulad? Ito ang ayaw ng Panginoon mga kaibigan, na tayo ay itutulad sa anumang inanyuan. Sabi rito, at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya. Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Sila'y nangagpatirapa, oo, sila'y nagsisisamba.
Ito pa mga kaibigan ang paglilingkod na ginagawa. Pinapasan nila siya sa balikat. Dinadala nila siya at inilalagay siya sa kanyang dako at siya ay nakatayo mula sa kanyang dako ay hindi siya makikilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanya, sa kanyang kabaga-bagan. So mga kaibigan, talagang ipinagbawal ng Diyos ang mga rebulto, lalo na ito'y sinasamba, pinaglingkuran at ibinaling ang kanilang pagsamba na salip sa Diyos ay doon na lamang nauwi sa mga imahe. Mga kaibigan, at ito ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay wala siyang katambal. Ang Diyos ay wala siyang kapareho. Walang sinumang pwedeng itapat sa kanya, Panginoon, at sa kanya, mga kaibigan. Kung kaya't ang Diyos ay kanyang maigting na pinagbawalan na ibaling ang ating pagsamba sa kaninuman. Si Kristo, mga kaibigan, ay mayroon siyang sinabi na ang pera ay pwede rin na maging Diyos-Diyosan sapagkat ayon po sa Matthew 6:26, nang sabi niya, hindi ka makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Maaring iyong kainipan ang isa at mamahalin isa. So ikaw ay mamimili kung ano po talaga ang iyong paglingkuran. Ang sabi ni Kristo, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kung ang Diyos ang iyong paglingkuran, siya lang ang paglingkuran mo at wala ng iba. Katulad ni Josue. Ang sabi ni Josue, mga kaibigan, sa oras araw na ito'y mamili ka kung ang gusto mong paglingkuran ay ang Diyos ng mga Amoryo sa kabila ng ilog. Nasa iyon. Pero ayon kay Josue, ako'y maglilingkod sa aking Diyos. I will serve. I and my family, we will serve the Lord. So mga kaibigan, ito po ang kabilin-bilinan. Sa panahon ni Pablo, mga kaibigan, ang matindi na pagnanais na kumain, mga kaibigan, na dapat ito ay labis na pagnanasa sa pagkain. At ang sabi ni Pablo, ang pagkain ay mawawasak. At ang kumakain ay kapwa mawawasak sapagkat ang kanilang tiyan ang siyang nagiging Diyos nila. So mga kaibigan, tayo ay dapat po sumunod sa alituntunin sa utos ng Diyos. Huwag na tayong gumawa. Ayon po sa Juan 4, habang ang babaeng Samaritano doon sa balon, kanya pong na-encounter 1 minute remaining. Okay. Kanyang na-encounter si Jesus doon sa balon, mga kaibigan. Sinabi ni Kristo doon sa babae, darating ang oras na ang Diyos ang magsamba. Darating ang oras na darating ang mga tunay na mananamba sapagkat ang tunay na mananamba ay sasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, mga kaibigan, ang mananamba ay magsamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ano po ang ibig sabihin ng Espiritu? Ito po ay ang ibig sabihin na wala kang nakikita. Ang iyong pag-isip, ang iyong adoration ay mula sa inyong isip papunta sa Panginoon na hindi dumadaan sa kaninuman. Sapagkat sinabi rin ni Kristo, ako ang daan, ang buhay. Time's up na. Okay, time's up na tayo. Affirmative, ano? At ibibigay na natin sa panig ni John Paulo sa RCC ang 7 minuto para sa question and answer sa presentation ng affirmative. John Paulo, pasok. Salamat. So, pwede na magtanong, start na? Start na, start. Okay, salamat. Muli mong sinabi yung sambahin sa Espiritu at katotohanan, no? I think sa John. May sinabi ba doon, letra por letra, na bawal gumamit ng kagamitan dahil sambahin sa Espiritu, katotohanan? Meron, wala? Sadali pa. Medyo maingay dyan. Narinig mo dyan ang tugtog sa kabilang bahay?
Okay naman bro, pakisagot lang categorical kung meron o wala. Disturbo, medyo disturbo ako. Lilipat mo na ako Cut mo na yung time, moderator. 7 minutes kasi lang. Sige. Medyo disturbo ako. Sige, dagdagan natin ng adjustan natin ng 1 minuto. Okay, pwede na siguro. Okay, sige. Okay, Start mo na. Bali, 1:35 ka matatapos. Sige, pasok. Pasok Dito na. yung sa 1:4:24, no? Sambayan sa Espiritu at Katotohanan. Dito ba may nakasulat ba at the following verse na bawal gumamit ng imahe or mga material? Yes, meron wala? Meron ba? Meron. Meron, letra por letra, clarification. Meron, sige nga, pakibasa mo na bawal gumamit ng material dito sa Juan 4:24. Sa Juan 4:24, ang meron dyan bro ay sambahin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Yun lang po mababasa doon bro. Yun lang ang mababasa doon. So, sa verse na to, hindi sinabi na bawal gumamit ng kagamitan, material. Okay. Wala pong mababasa na imahen at kagamitan, pero sa diwa, kapatid, na kapag kasambahin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan, wala kang gagamiting kagamitan kasi ang Espiritu hindi material, di ba? Magkaiba. Ang material, universal to. Ang Espiritu hindi siya material, no? Hindi siya material. Kumbaga, yun po ang diwa na ibig sabihin doon, base po sa tala, sambahin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Sige, sunod na tanong. Sa Efeso 5:17, Colosas 3:16, alam mo bang nakasulat din na awiting spiritual? Ginagawa nyo ba to, awiting spiritual? Ginagawa nyo, yes or no? Yes, awit spiritual ginagawa natin 'yan. Bilang awit spiritual, kapatid. Okay? Sunod na tanong. Salamat. Sunod na tanong. Sa awiting spiritual bang ginagawa nyo, kayo ba hindi gumagamit ng material? Yes or no? Ang pagkanta namin, bro, walang material sa pagkanta namin, di ba? Kapag kinakanta namin, yes, halimbawa, purihin ang Diyos. Objection mo na, moderator. Pag namin na purihin ang Diyos, pinupuri namin ang Diyos, magitan po ng aming isip. Hindi kami gumagamit ng rebulto para purihin at sampahin ang Diyos. Okay, sige. Sige, Sige, okay lang. Objection. Paalala ko lang sana. Kahit hindi na siya ma-warningan, paalala ko lang sana pag categorical first yes or no. Yes or no muna para ma-define yung sagot niya. So, okay na ako doon. Okay, Sunod na sige, tanong ko. i-remind lang natin, pag categorical, sasagot ka muna ng yes o kaya no bago ang explanation ng 20 seconds. Sige, pasok dyan, Paulo. Tuloy ang tanong. Sunod na tanong ko. Di ba sinabi din doon na gumamit kayo ng mga gitara, ng mga kagamitan sa pagtugtog? Kayo ba hindi gumagamit nun? Mga mic, pag umawit kayo ng awiting spiritual? Hindi ba kayo gumagamit nun? Material, yes or no? Gumagamit kami ng gitara, musical instrument, pero hindi yon kagamitan para kami ay sumamba sa aming Panginoon. At hindi namin niluluhuran yon at hindi kami dumadalangin doon. Hindi namin idinadaan ang aming panalangin sa gitara, sa mga piano, sa mga cymbals at ganon. Hindi namin idinadaan doon, kapatid. Hindi. Okay, sige. Pangalawang objection. Anong objection dyan, Paulo? Ikaklaro ko lang, okay na ako doon. Ang tanong ko kasi, hindi para sambahin. Kasi Jan verse 4, Jan 4:24, ang tanong ko, awiting spiritual, hindi pagsambang spiritual. So dito pala sa awiting spiritual, gumagamit din pala kayo ng material. Aminin mo na, yes or no?
gumagamit kami, brother. Gumagamit kami ng kagamitan na yan, pero hindi ibig sabihin, diyan kami lumuluhod, diyan kami sumasamba, diyan kami dumadalang. Hindi. Ang pinupunto lang doon, ang pagsamba ay sa espiritu at katotohanan na wag nang idaan sa sino pa medium ang iyong pagsamba. Sapagkat wala ng ibang daan kundi si Kristo lamang, pwede namang direct sa Kanya. Bakit dadaan ka pa ng iba? Matraffic ka lang. Salamat, okay na ako doon. Sunod na tanong ko, lahat ba ng pagluhod, pagpatpatera sa Bible, pagsamba na kagad? Yes or no? Base po sa aking binasa kanina sa Isaiah 46 na ang pagluhod, pagsamba. Eh kung basahin ko sa'yo, bro. Ha? Kaya ang pagluhod, pagsamba yung kapatid. Diba? Sunod na? Sige. Sunod na tanong. Eh kung basahin ko sa'yo, bro, letra por letra, na pagluhod, tanda ng paggalang. Pagpatira, tanda ng paggalang. Kung basahin ko sa'yo ngayon mismo, bro, ngayon mismo, aminin mo, nagkamali ka na. Hindi ko aminin. Kasi kung pagluhod sa mga kapwa na matatanda sa atin, paggalang yun. Pero kung pagluhod mo sa revolto, yun ang bawal. Pagluhod sa revolto, panalangin sa revolto, di ba? Yun ang binabawal. Pero kung halimbawa, nagalang ka sa matanda, lumuhod ka o nagmano, walang problema, nagalang ka sa matanda. Next question. 20 seconds na. Salamat. Salamat. Sunod na tanong, sabi mo sa revolto bawal, sa ano? Dito naman sa taas. Teka muna. Ano ba yun? Huwag mo na may ngesa. Sa Joshua 7 sa East, nagpatira pa sila sa maghapon. Sa Exodus verse 25-19, pinag-isa yung pinag-isa yung kaban at saka yung imahe. So ito bro, nagsala ba sila dito, sila Joshua? Nung nagpatira pa sila. Mr. Moderator, medyo may ingay dyan, Mr. Moderator, na-disturbo ako. Kay Sister Nena siguro yan, saglit lang, Ayan, wala na siguro. Salamat. Alam mo ba, ito na lang, ito yung tanong ko para mas malinaw. Alam mo ba, nasa Joshua 7:6, nagpatira pa maghapon, letra por letra, sa harapan ng kaban ng tipan na may rebulto, sila Joshua at saka yung mga pare. Alam mo yun, hindi mo alam. Alam ko yan, kapatid. Alam natin yan eh. Nagbabasa tayo ng Biblia, di ba? Sige, anong follow-up na tanong mo? Sige. Okay, time's up na tayo. Time's up na. Tapos na yung 7 minuto natin sa Q&A. So siguro papasok na ang negative side para sa kanyang 10 minutes na presentation. Si Brother John Paulo. Magsisimula ka ng 1:36. So matatapos ka ng 1:46. Kagalang-galang na Mr. Moderator. So pakilala mo na ako, no? Ako si John Paulo Cruz, aka Boiler ng CF Lamp. Kasama ako estudyante ako sa CF Lamp. So hindi pa ako official debater pero nag-aaral ako sa CF Lamp. Tsaka hindi naman official debater sa pagitan ng dalawang malaking relihiyon. Revolto lang naman yung topic pag-uusap. So kung ang rebuttal ko, sabi doon sa ang ginamit niyang pagsamba sa sa espiritu at katotohanan sa bagong tipan. Nung tinanong ko siya kung may nakasulat ba doon na bawal gumamit ng material. No? Ang sagot niya, bawal daw pero walang mababasa. So granting kasi unawa niyo yan eh. Hindi yan sa lahat. Hindi yan sa amin. Kung tanong ko sa awit spiritual, binasahan ko siya kanina letra por letra, no? Kanina binasa ko, review niyo na lang. Meron palang awiting spiritual, bukod sa pagsambang spiritual. So, nung tinanong ko siya kung gumagamit ba kayo ng material sa awiting spiritual, una, hindi daw. Para hindi maipit. Inulit ko yung tanong. Kasi meron ding nakasulat na gumamit kayo ng awiting ng mga material sa pag-awit. So, umamin na, gumagamit daw. Ang policy niya, hindi naman daw nila yung niluluhuran, hindi naman yun yung tanong ko eh. Kasi awitin nga lang eh. So, sablay na, no? Sa Exodus, doon naman tayo sa Exodus, no? Kasi na-repeat ko na yung awit, yung pagsambang espiritu, no? Na-repeat na yan. Doon tayo sa Exodus
talatang 20, verse 4 and 5. Ang original Hebrew niyan, sa Hebrew, pag binasa niya sa Hebrew, hindi ko na sa kanya 7 minutes lang yung examination. Sa Concordance Strong's, vessel means idol. Lahat naman ng Hebrew dictionary, pag sinabing vessel means idols. Kaso specific lang siya sa mga imaheng Diyos-Diyosan. Kesyo ang sabi doon ay huwag kayong gagawa ng anuman. So sabi in general, anuman. Yung anuman na yun yung pagkokopyahan, anumang wangis. Pero yung gagawin, yun yung specific na Diyos-Diyosan patungkol sa mga Diyos-Diyosang larawang inanyuan. Curve, no? Vessel sa Hebrew kasi hindi naman lahat ng Diyos-Diyosan idols, kagaya nga nasabi niya kanina, ultimo yung pera. Pwede maging Diyos-Diyosan yan, yes. Pag ikaw ay naging gahaman, ay form of idolatry yan, nakasulat niya sa Bible, pero hindi yan yung topic. Ang topic is rebulto. So ako naman mag-stand, na-refute ko na, no? Hindi naman kami tutul dyan sa mga curve na larawang inanyuan na Diyos-Diyosan. Actually, marami naman, kumpleto ko lahat ng talata niya, no? Exodus 20 verse 20:16, Leviticus 26:1, Deuteronomy 4, Deuteronomy 5, Deuteronomy 27, Hukom 17, Hukom 18, Ikalawang Hari 21, Ikalawang Kronika 33, Salmo 97, Isaiah 40, Isaiah 42, Isaiah 44, Isaiah 45, Isaiah 48, Jeremias 10, Jeremias 21, Nahum 1, Habakuk 2, no? Yung mga larawang inanyuan na binanggit diyan, vessel. So specific sa Diyos-Diyosan. So bakit specific? Bakit mayroong Diyos-Diyosan? Meron din hindi Diyos-Diyosan. Bababasa mo yan sa Leviticus 22 talatang 2. No? Basahin natin. Teka, nakalak yung phone ko. Okay. Ito, Leviticus 22 talatang 2, sabihin mo kaya Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang. O, letra por letra, dapat nilang igalang ang mga bagay na inilaan sa akin ng mga Israelita upang hindi malapastangan ang aking pangalan. Yan, letra por letra. So, ang ibig mong sabihin, pag tinutulan mo, kunyari tututulan kasi OT daw. Sa Newty daw, pagsamba sa Espiritu na daw. Sa Newty. So, ibig niyong sabihin, mga lahat kayo ng mga tutol dito, sa OT, hindi sila sumasamba sa Espiritu? Ganun ba yun? Ganun ba yung tamang unawa ng Bible? So, ibig niyong sabihin, sa OT, hindi Espiritu yung Diyos nila. Ganun ba yun? So, sasablay. No? Ngayon, na-refute ko na lahat. Mag-stand naman tayo. Ako naman mag-stand. Baka sabihin naman, puro rebuttal lang. Una sa lahat, okay, yung mga imahe namin, very biblical yan. No, kasi ang image namin, sila Mama Mary, kinukonsider na nanay ng mga Katoliko yan namin. No, namin hindi kayo. Tsaka yung image ni Jesus Christ, very biblical. Kahit 10 minutes lang ang presentation, nilatag o hindi nilatag, hindi ako magpapas basta rebulto topic, no? Hindi ako magpapas. No, sa Isaiah 56:7, no, 56:4, no? For who's the Lord stay, for the Enoch who observe my Sabbath and chose flings what place in me and faithful to my covenant, no? Yung mga eunuchs, yung mga officers ng church, yung mga nag-iingat ng kanyang tipan. So, ibig sabihin yung mga saints. Sa talatang 5, sila'y paggagawang ko, bibigyan ko ng alaala sa MBB, no? Alaala at pangalan sa loob ng aking mga templo, sa loob ng aking mga pader. So, yung alaala dalawa ay alaala at pangalan sa loob ng aking mga kuta. No? Sa ibang salin yan, no? Tinuko yung alaala as monument kasi sa dictionary yung memorial, best example ng memorial is monument, no?
Ito sa New English Translation, basahin na, I will set up within my temple, within my walls, a monument and better sons and daughters. I will set up a permanent monument. Set up. Ang mga Bible translation, New English Translation, Common English Bible, New American Bible Revised Standard Version, Standard English Standard Version, New Revised Standard Version, Expanded Bible, God Words Translation, Lexham Bible, pati yung Names of God Bibles, mga ginagamit ng mga Jewish to. Names of God Bible, standard ng mga Jewish to. So, Protestant, no? Tsaka mga Protestant. Sa talatang 7, sa talatang 7, my house, yung paggagawa ng templo, yung paggagawa ng mga monumento ng mga banal, my house shall be called the house of prayers for all nations. No? Ito yung katuparan na sa New Testament na ang aking bahay ay tatawaging bahay dalangin ng lahat ng mga bansa. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba? No? Gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa, letra por letra. So, kasama dyan yung mga tinukoy dito, kasama na rin yung mga hintil sa talatang 6. So, ito na yung katuparan sa New Testament, no? Yung mga rebulto, mga monumento, hindi siya basta rebulto, tukuyin mo rebulto eh. Isa siyang monument, no? Sa dictionary, ang monument ay statue commemorate to a famous kilalang tao or notable person. No? Doon siya patungkol kasi yung rebulto, pwedeng maghulma ka lang ng kahit ano diyan, rebulto na yan. Yung monument, alaala yan ng tao, material na alaala ng isang pag person, siyempre kilalang tao. Baka pagka mga monument sa dictionary, statue. So, yan yung hula ni Propeta Isaiah na naganap sa New T, sa Bagong Tipan, kasi alam naman ng lahat na Roman Catholic ang katuparan ng Bagong Tipan, no? Hindi naman yung SDA, no? Kailanman lang yan. Sunod na yung actually share ko lang, no, kaya hinamon ko si Bro Edwil kasi mayroong SDA na sinunog yung imahe ni Mama Mary, no, nadurog yung puso ko doon. Nag-live siya si Sanchez, no, kapangalan pa naman niya yung idol ko si Alvin. 1 minute remaining, 1 minute. Yung imahe na sinunog niya, part yun ng templo na dapat igalang base sa Awit 5:7. Ngunit dahil sa inyo ito, no, ikay sasambahin ko sa loob ng sa banal mong templo. Luluhod ako tanda ng paggalang. No? Ngayon, sa awit sa 64, 4 hanggang 6, kama 22. Yung mga taong naninira, no, ng mga imahe, mga inukit na imahe sa loob ng kanyang templo ay hangal. Nakalagay doon hangal at kaaway ng Diyos. No? Iyan pala kayo. Iyan katuparan ng awit 60. Nasaan na ba yung verse para eksakto yung verse? Okay, time's up na tayo. Brother John Paulo, para sa 10 minuto na presentation mo. At ibibigay na natin sa panig ng SDA ang 7 minuto na matatapos ka ng 1:53. Brother Edwil. Okay. Thank you very much, Brother Paulo. At salamat sa iyong presentation. At ito unang tanong, Brother Paulo, ano ba ang utos ng Diyos yung gumawa ka ng rebulto o wag gagawa? Yung inutos dun sa verse na Exodus 20 verse 4 and 5, ang ibinawal dun, Diyos-Diyosan means special sa Hebrew. Special, okay. Diyos-Diyosan lang. Hindi naman sa nagsasagot pa ako. Huwag mo na mag-interrupt. Moderator. Sa may naman. May object merong 20 seconds. May 20 seconds para sumagot ang tinatanong bago mag-follow up uli ng tanong. Sige, tuloy mo, Brother Paulo. May objection na moderator, pakat yung time. Di ba pwedeng i-interrupt? Objection? Sige, Edwil. Anong objection? Ang tanong ko, kung ano ba ang utos ng Diyos, yung gagawa ka ng rebulto, hindi gagawa. Yun ang tanong ko.
Kumbaga yun ay So yung objection mo, yung tanong mo. Okay, malinaw sa iyo yung tanong niya, John Paulo? Yan ba ay categorical? categorical. Actually, moderator, Okay, mag-counter objection. Sumagot ako ng categorical. Gumamit ako ng talata kasi wala naman siyang talata. Sa Exodo 20 verse 4 and 5, ang ibinawal na ribulto doon, Diyos-Diyosan, yes. Dito naman sa Isaiah 56 talatang 4-5-7, inutos naman na paggawa ng monumento yung mga taong banal na natupad sa Roman Catholic Church kasi kami yung true church, hindi naman sila true church eh. Yun yung sagot ko. Okay na? Mr. Moderator, Yun ang sagot mo. Mr. Moderator, counter. Ang tanong Sige. ang utos ba ay gagawa o hindi gagawa? Ang sagot niya, iba ang ipinapagawa daw ay yung hindi bawal. Mali, hindi niya sinagot mo na yung categorical. Sana Okay, yun ang ino-object mo. Okay, sige, ulitin natin ang tanong and then categorical para maulitin din ni John Paulo ang kanyang sagot. Sige, pakiulit mo yung tanong. Okay, ang tanong ko, ano ba ang utos ng Diyos? Gagawa ka ng rebulto o hindi ka gagawa? Yan ang tanong ko. So, ang utos ng Diyos, hindi ka gagawa ng rebultong Diyos-Diyosan dun sa Exodo 20 verse 4 and 5. Sa original Hebrew niyan, pesel. Pero inutusan din gumawa ng mga monumento ng mga taong banal, no? Monumento, Isaiah 56, 4-5 talatang 7, na ang templong yun tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa, Catholic Church throughout. Kasi kami yung New Testament kaya wala kayong mga monumento ng mga banal sa templo nyo. Meron kayo monumento ni Ellen G. White. Hindi naman yan biblical. That is not a biblical. Okay, next question. So, malinaw na ang utos doon sa Exodus 20 talatang 4 ay huwag gagawa. Tama, mali? Tama. Huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosang ribulto. Hebrew niyan, pesel. Hindi mo kayang tutulan yan. Kahit mahanap ka ng lahat ng Hebrew dictionary. Yung larawang inanyuan doon sa verse 5, yung larawang inanyuan sa original niyan, Hebrew, means idols na curved image. No, iba yan doon sa Isaiah 56 talatang 4-5 hanggang 7. Magkaiba yan. Kasi nga, magagalit sa iyo yung Diyos. Levitico 22 talatang 2, part yan ng templo. Okay, next question. Okay. So, ngayon, ibig sabihin ba may gumagawa ng rebulto? Siyempre, old and new, bro. Sa OT, ang inutos sa kanila ng Diyos, Exodo 25, no? Yung kerubin kasi sa OT, hindi pa nila nakikita ang Diyos. Ang ginagamit nila doon, mga imahe ng mga kerubin, kasi yun yung nagpapakita ng presensya ng Diyos. Sa New T, mismong Diyos, mismong si Jesus Christ na yung sinugo ng Diyos. No? Kaya nga meron kaming imahe ni Jesus Christ. Colossus 1:15. Next question. Okay, sino yung inutusan, Paulo? Sino yung inutusan na gumawa ng rebulto? Sino yon? Siyempre kami true church, 'di ba? Ito babasahin natin. Letra por letra, no? Isaiah 56, no, talatang 4. Sa talatang 4, yung mga saints, sa talatang 5, inutusan paggawa ng monumento, everlasting monument, upang alalahanin. Sa talatang 27, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Means Catholic Church, Ecclesiastes Catholics, Acts 9:31. Next question. Ecclesiastes Catholics. Next question. Paulo, ang tanong ko kanina, sino ang inutusan na gumawa noong kaba ng tipan at noong kirubin? Sino ang inutusan? Siyempre, yung mga OT. Sabi nga ni Apostol Paul sa Hebrews 9, makakagamitan niya sa pagsamba, subalit hindi na yan nila ganong pinapaliwanag ngayon. Ang katuparan na naganap sa New T, na bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa, means Catholic Church kami, hindi naman kayo, yun yung mga alaala, monumento ng mga taong banal sa loob ng kanyang mga kuta upang alalahanin ka sa gitna ng aking bayan. Galang. Next question. Okay, hindi mo sinagot ang gumawa noong kirubin at yung kaba ng tipan, sino ba ang gumawa doon? Si Moises o yung OT? Sino mo? Linawin mo. I repeat, sa OT, siyempre yung mga Hudyo, hindi naman kami Hudyo. Sabi nga ni Apostol Paul sa Hebrews 9, kagamit niya ng mga OT. Sa New T, Isaiah 56, 4-5 hanggang 7, mga larawan ng mga banal sa loob ng kanyang templo, everlasting monument.
No, mga monumento ng banal, hindi monumento ni Ellen G. White, bro. Hindi monumento nung yung founder nyo eh. Kami, founder namin si Jesus Christ. Isaiah 19, Isaiah 19:19. Sa araw na yun, magkakaroon ng Next question. Okay. Ibig sabihin, hindi mo mabanggit kung sino talaga ang tao na gumawa ng kabanang tipan at ng kerubin. Hindi mo ba mabanggit yon o hindi mo alam? Ulit, yung mga Hudyo, ang inutusan dyan sa Exodo verse, sa Exodo 25, sabi kay Moises, humanap ka ng magaling na tagalilok. Hindi kami, ang sa amin, kasi wala naman kaming, hindi naman kami nag-aalay ng tupa, bro eh. Hindi naman nag-aalay ng tupa. Eh, tsaka kami, hindi kami piling Hudyo. Sa Newty, ang katuparan namin yung mga taong banal, yung mga taong banal. Next question. Okay. Ibig sabihin, si Moises ay inutusan, tama, mali? Tama. Inutos sa kanila yung mga kerubin. Ang inutos sa amin ay Isaiah 56, talatang 4-5, 7 na mga monumento ng mga banal. Sa talatang 7, bahay dalangin na ng lahat ng mga bansa, means Catholic Church, throughout. Kami ang New Testament, kami ang lumalaganap kasalukuyan. Hanggang ngayon, lumalaganap sa bagong tipan. Kami yan, hindi naman kayo yan eh. Kami inutusan din kami kasi yung mga imahe ng mga taong banal upang igalang Next question. Okay. Alaala. Masyad. Okay, ito. Okay, time's up na tayo, Brother Edwin. Salamat. Na-consume na natin yung 7 minuto. So, papasok na sa rebuttal time si Brother Edwin ng 10 minuto, no? Para sa kanyang rebuttal. Okay, matatapos ka ng 2:04 sa rim mo. So, mga kaibigan, masyadong possessive itong Paulo na ito. Sila daw yun eh. Ha? Bakit niya pa yung Isaiah 56? May Katoliko na ba sa panahon ni Isaias? Masyadong mapangahas ka, Paulo. Wala pang Katoliko noon eh. Hindi pa nga kilala ang Romano noon eh. Kailan lang umiiral ang Roma? 168 BC. Naging bantog sa buong mundo. By that time, panahon ni Isaias, masyado ka namang mapangahas. Wala pang Katoliko noon, wala pang Romano, wala pa. Ano ba yan? Ha? Ang kinikilala na True Church noong araw, yung nasa ilang, inumpisahan ni Moises, hindi kayo. Hindi ano? Kala ko ba, friendly debate ito. Matinding mapangahas ang ginagawa mo. Panahon ni Isaias, wala pang Katoliko. Wala pang Romano na inaangkin mo na ngayon din. Anyway, ganun lang. Masyado. Ingat din. So mga kaibigan, mayroong ina-assign ang Panginoon na gumawa ng kabanang tipan, mga kerubin, upang doon ay magiging presensya, upang doon tatahan ang presensya ng Diyos sa mga kerubin iyon. Pero, etong mga gumagawa ng rebulto, na pinaglingkuran, niluluhuran, dinadalanginan, ay siya, hindi ka inutusan, Paulo. Walang utos para sa iyo. Walang Katolikong binanggit yan, inutusan yan sa Isaiah 56. Wala. Masyado ka, brother, ha? Eto pa. Sambahin ng Diyos, Espiritu at katotohanan. Sinong rebulto nyo sa simbahan nyo? Si Jesus Christ? Tunay ba na rebulto ni Jesus Christ? Kamukha ba yan ni Christ? Si Kristo ba mismo yan? Yan ay drawing lamang ni Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, yan po ang gumuhit ng Last Supper. At yung mukha na yan, yun ang ginagayahan ng iba't ibang mga gumagawa ng mukha na Jesus just to represent Christ, but hindi po yun ang katotohanan, Mr. Paulo. Hindi ko naman tinatanong kung inutusan kayo kanina, angkin mo na kaagad advance. At saka True Church, ibang topic ko yan, bro. Paulo, ibang topic yung True Church. Gusto mo, next time around, schedule tayo dyan. Kaya hamula ngayon, hindi mo pa kayang banggitin, hindi mo pa kayang sabihin, of which hindi ko naman tinatanong. Hindi ko naman tinatanong
kung true church kayo o hindi. Hindi ko na tinatanong. Sinabi mo na agad. Anyway, ganun lang. Saka ako, anong hinamon mo ako, sabi ko, tinanggap ko. Pero first time ko po na ipagtanggol ang tungkol po sa rebulto. At tina-challenge mo pa ako, nagalingan ko, galingan ko. Nahiwagaan ako sa'yo, bakit mo ako tina-challenge na galingan ko? Anyway, kung hindi naman yung galing na inasahan mo sa akin, di pasensya ka na lang. Pero masabi ko lang, bawal na bawal pa rin ang mga imahin na gagamitin sa pagsamba, kaibigan. Bawal. Ay, ang tiyan nga maging Diyos-Diyosan na, ang pira nga ang maging Diyos-Diyosan na. Lalo na kaya kung may imahin pa. Diba? So, yun po, mga kapatid, mga kaibigan, ang pinagbawal ng Diyos. Diba? Si Satanas, nung tinukso ni Satanas si Jesus doon sa ilang, sinabihan niya si Satanas, sinabihan ni Satanas si Jesus, ang sabi ni Satanas, nakita mo ba ang lahat ng mga kaluwalhatian sa sanlibutan ito? Ito ay na-deliver sa akin. Sa anong paraan, mga kaibigan? Dahil si Satanas ay kanyang natukso si Adan, kumbaga the kingship, the leadership of Edom was forfeited and Satan claimed it. Dapat si Lucifer ay siya ang naging representative doon sa councils of heaven. Kung kaya't nang dahil doon, naging subject si Job sa pagsasubukan. At ang sabi ni Satanas kay Jesus, ibigay ko sa iyo ang lahat ng mga karangyang ito. Yumukod ka lamang sa akin. Ang sabi ni Jesus, sumamba ka sa Diyos at sa Kanya ka lamang maglingkod. Maging tao, maging rebulto, o anumang bagay, kaibigan, ay di pwede. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. Huwag mo nang idaan ang panalangin mo sa rebulto. Huwag mo nang idaan ang panalangin mo kung kanino man. Direct kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. So mga kaibigan, direct na direct pa rin po tayo. May mga kagamitan sa templo, designed by God. Halimbawa, yung 7 candlestick. Disenyo ng Panginoon yun. Ang Panginoon ang nag-design noon, kapatid. Ang Panginoon ang nag-design noon. Yung tinapay, yung hugasan ng kamay, yung handugan, ang Diyos ang nagdisenyo noon, kaibigan, upang mapangalagaan ang pagsamba ng mga Hudyo para hindi maibaling sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. So mga kaibigan, inutusan po sila. Inutusan po sila. Pero, si Paulo, hindi yan inutosan. Nagsasarili. Di ba? Wala eh. So, ang sabi ni Kristo, God will be worshipped in spirit and truth. No? Okay. Sinasabi niya na ang aklat awitan kagamitan. Opo, kagamitan. Pero hindi siya niluluhuran. Hindi siya kagamitan para idaan mo doon ang panalangin mo. Kaiba kasi ang kagamitan niyo. Yung rebulto, doon yung idinidaan. At doon kayo manalangin na idalangin mo kami. Halimbawa, San Lorenzo. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Idinadaan. Virgin Maria, idalangin mo kami. Yun, wag mo nang idaan, kaibigan, ang panalangin mo. Ang Diyos ay makikinig sa iyo direkta. No more tagapamagitan. No more mediator. It's only Christ is the mediator. At siya ay faithful to forgive us and to cleanse us
ng ating mga karamihan. So, dagdagan po natin ang talata, mga kaibigan, dito po sa Josue 24:15. Pagpilian po natin talaga, mga kaibigan. No? Josue, may bisita. Josue 24:15. Ang sabi po rito, choose you this day whom you will serve. No? Ang tanong po rito, choose you this day. Magpili kayo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit ayon kay Josue, sabi niya, and my family, we will serve the Lord. Alam niyo po, si Pedro, nung siya pumunta doon sa Cesarea, siya po ay si Cornelius ay nagpatirapa sa kanya. Ngunit ano ang sabi ni Pedro? Ingatan mong huwag gagawin iyan sapagkat ako'y tao rin. No? Tayo ay kapwa alipin ng ating Diyos. Yung anghel na nagpahayag doon kay Juan Revelador, nais ni Juan na siya sambahin, nais ni Juan na siya luhuran, ngunit sabi ng anghel, ako man, tayo ay kapwa alipin lamang. Sumamba ka sa Diyos sapagkat yan po mabasa po natin, mga kaibigan, sa Apocalypse. Okay, time's up na tayo. Time's up na. Bali, bago tayo pumunta sa question and answer, pabasahin muna natin si Devcon ng mga komento. Meron pa na bang mga komento dyan, Devcon? Sa debating ito, bago tayo tumuloy sa question and answer. Devcon? Sige, magbasa ka muna ng mga ilang komento. Baka nagkakagulo na yung mga libu-libong komento dyan. Walang nag-comment. Siguro baka wala pa silang maikomento dahil sa naririnig nila. Ako na lang magbabasa ng comment. Kasi pag hindi mo clinic yan, hindi mababasa yung comment eh. Ayan. Ganun ba? Sige, Brother Nas. Devcon, si Nas na lang ang magbabasa. Basahin ko yung mga comment. Okay, wait lang Pasok lang ako sa ating debate live. No? So ayon dito sa mga nag-comment kay Jerry Bernalde, saan mo nabasa na nakita na may member ng SDA na sinamba si EGW sa rebulto. Yan. So kay Albert Hinkel, saan dito yung mga rebulto? Si Uncle Albert. Si Sammy Byron, new tenga pala ang Isaiah pero sa'yo, Mr. CFD. Ito, Jerry Bernalde, lumaganap ang kasinungalingan. Si Ezra, nagsabi, hay lang sa akin. No? Si Shayna, sabi niya, no? Si Shayna, butata daw ang RCC. No? So, basa tayo dito. Jimmy Pahanel, sino ba namang itong tumitindig sa bawal ang larawan o rebulto na gumagamit na material? Yan. So, dito naman, John Aksor, ang daming musical instruments sa Biblia hindi naman ginamit na way of worship. Ito, sumasamba sila kay Ellen G. White, may larawan at tribulto. Yan. Gumamit ng Exodo ay pag SDA ang kausap, wala na raw ang lumang tipan. Bagong tipan na raw ngayon. Yan. So, yun po ang kabuuan ng ating so maraming mga SDA na nagko-komento. So, back to you, Mr. Moderator. Okay, thank you, Brother Nas. Ayan, narinig nyo yung komento sa inyong debate, no? So, pupunta na tayo rito sa 7 minuto na question and answer para sa rebuttal ng affirmative. Mag-uumpisa ng alas 2:07
matatapos ng alas 2:13. Alas 2:14 si Brother John Paulo. Brother John Paulo, pasok na. Salamat. Ang unang tanong ko, yung larawan ba ni Ellen G. White, larawang ina nyo ang bayan, yung putol na ulo na larawan ni Ellen G. White, larawang ina nyo ang bayan na may tenga, hindi nakakarinig? Yes or no? Okay. Ang tanong mo ay larawan ba yun na inanyuan? Yes or no? Opo. Yes. Larawang inanyuan pero hindi nga namin alam yan, Paulo, ha? Hindi nga namin alam yan na mayroon pala, ha, bago ko na lang alam yon. Pero, ibig sabihin lang doon ay for reservation lang, no? So, binarlamang sa kanya, hindi nga yan ikinalat sa mga simbahan namin, eh. Hindi katulad ng mga revolto nyo, no? Ikinalat lahat sa mga simbahan sa buong sanlibutan, lalo na po si Sunog, lalo na po si Nazareno, di ba? Kalat po yan. Kaya, kung meron mang Ellen White na image sa amin, doon lang po yan sa Amerika at hindi po yan ikinalat bilang sovereign lamang, hindi po yan sinasamba, hindi nilaruhan, hindi niluluhuran, hindi dinadalanginan. Yun po ang sagot natin. May timer ba, moderator? Sa pagsagot? Meron. Sige. Sunod na tanong ko. Ayan ba, hindi ba yan pinaglilingkuran ng tao? Confirmatory lang to, ah. Okay, sige, sagot. Okay. Hindi po. Kung base po ang paglilingkod ay pasanin, hindi categorical. Hindi po pinaglingkuran kung ang pagbabasyan ay pinapasan sa habalikat, pinoprosesyon. Hindi po. So, kung hindi yan pinaglilingkuran ng tao, sinong naglilinis niyan? Yung tao na may kakayahang maglinis? O yung putol na ulo ni Ellen G. White, lilinisin niya yung sarili niya, categorical? Okay. Okay, sagot. Pakiulit ang tanong. Pakat yung time. Pinaulit yung tanong. Sige. This is very a categorical question. Kung hindi yan pinaglilingkuran ng tao, sinong naglilinis dyan pag naalikabok na yan? Yung rebulto mismo na putol na ulo, lilinisin niya yung sarili niya? O yung tao na may kakayahan, na may kayang maglinis sa kanya? Sige nga. Sige, pili. Categorical ba ang tanong mo? Yes. Sino maglilinis? Yung rebulto o yung tao? Okay. So, ang tanong mo, kaibigan, ay actually hindi categorical. Ang tanong mo, sino maglilinis? Simple kung sinong nandun ang maglilinis, ano? Pero ganito yun. Sayang yung time ko. Pakat muna, okay. Bro. Mag-object. Okay, sige. Objection. Okay, ang objection ko, ang categorical, sino, may binigay akong pinagpipilian, tao, na may kakayahang maglinis, o yung rebulto na putol na ulo ni Ellen G. White. Sinong maglilinis, pipili ka doon sa dalawa? Yung tao o yung rebulto mismo, lilinisin niya yung sarili niya? Sagot. Madali lang yan. Ang maglilinis, yung tao na may kamay. Pero yung paglilingkod na binanggit sa Biblia, yung pinapasan at pinaprosesyon at niluluhuran, ganon, at sinasamba, yun ang paglilingkod na bawal. Next tanong. Iwanan na natin yung paglilingkod na umamin ka naman na. Sunod na tanong ko, ito bang si Propeta Isaias, ito ba propeta ng Diyos? Yes or no? Yes, propeta ng Diyos yun. Propeta ng Diyos si Isaias. At hindi lang si Isaias ang propeta, si Huel pa, si Amos, si Jonas, si Ana, si Simeon. Maraming propeta ang Diyos, marami. Sabi ni Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ sa Mateo 7:17-19, na aking tutuparin ang hula ng mga propeta, mga kautusan ng mga propeta, matutupad sa bagong tipan. Are you aware with that? Pinapangaral nyo ba yan? Yes or no? Yes, natutupad ang hula ng mga propeta kay Jesus na siya ipanganak, magbata sa cross at mamatay para sa katubusan nating lahat, mga kaibigan. Natupad po yan. Pinaniwalaan po namin yan sapagkat si Kristo ang inihula sa mga propeta at sa aklat ni Moises at sa mga himno. Okay, awit next yan. question. So, inaamin mo na ngayon na yung hula ni Propeta Isaias na magkakaroon ng monumento ng mga banal sa loob ng templo ng Diyos,
natatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa, ay matutupad sa bagong tipan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yes or no? Okay, linawin natin ang talata. Ang utos sandali. Pakat mo na nga yung moderator objection. Kanina pa to, dami segue eh. Categorical first before you explain. Di Okay, ulitin mo sumagot tanong. ka muna na ng yes or no bago mo ipaliwanag yung talata, brother. Mr. Moderator, medyo hindi ko gaano nakuha, medyo putol-putol yung boses niya, kaya nga po ipinapaulit ko. Ulitin daw. Sige, pakat yung Okay, time. sige, pakiulit mo na lang dyan, Paulo, kung nagpapi sa kanya yung boses mo. Pakat yung time. Kasi ulit eh. So, inamin mo na si Propeta Isaiah, si Propeta ng Diyos. So, sabi ni Jesus Christ, no? Tanggap mo na sinabi ni Jesus Christ sa Isaiah 19, Mateo 7:17 hanggang 19. Natuto pa rin ni Jesus Christ. Magkakaroon ng katuparan yung mga hula nila ng mga propeta sa bagong tipan. Yes or no? Okay. Ang inihula ni yes or no? Yes. Yes. Sinagot ko na yes, ha? Yes, ang inihula ni Isaiah tungkol kay Jesus na siya ay magbata ayon sa Isaiah 53, di ba? Na siya magbata, siya magasgasan, siya ay masugatan nang dahil sa ating kasalanan, kapatid. Yun ang hula na Next question. Hindi yung Next monumento. question. Salamat. So sabi dito ni Propeta Isaiah, na propeta ng Diyos, no? Na pagagawan ko ng monumento sa loob ng aking mga templo ang mga taong banal at ang aking bahay ay tatawaging bahay ng lahat ng mga bansa. Letra por letra, walang interpretation. Tanggapin mo to, tutulan mo. Okay, nababasa. Tanggap yan kasi nababasa sa Biblia mo, pero hindi po yan natutupad sa bagong tipan. Wala pong rebulto, wala pong monumento na iginagawa para kay Kristo. Wala. Kumbaga mali ang pagkaunawa dyan sa monumentong binasa mo sa Isaiah. Okay. Showdown. Kung mabasa ko sa bagong tipan, gumawa ng imahe ni Jesus Christ sa pangangaral ng Ebanghelyo. Imahe ni Jesus Christ na nakapako sa krus. Showdown. Kung mabasa ko, talo ka na. Yes or no? Walang kamera sa panahon ni Kristo. Drawing lang yan ni Leonardo da Vinci. Ang mukha ni Jesus Christ. Drawing lang yan ni Leonardo da Vinci. Objection mo na, sayang yung oras kasi. Objection mo na, hindi nasasagot yung tanong eh. Uulitin ko na naman yung tanong. Objection, moderator, pwede pakat yung time. May objection lang ako. Meron na lang tayong 30 seconds na natitira. Okay, pakat lang yung time. No? Sabi niya kasi, ang daldal niya kasi, hindi daw ito natupad sa bagong tipan. So, ang showdown ko, moderator, hindi tawa yung sagot eh. Tawa yung sagot niya eh. Kung babasahin ko sa kanya letra por letra, walang unawa, letra por letra, na gumawa ang isang apostol ni Jesus Christ na nakapako sa krus sa pangangaral ng Ebanghelyo sa bagong tipan. Aminin na niya, natatalo na siya. Kasi lahat ng sagot niya, puro Okay, challenge ito. Bali yung ino-object mo, i-challenge mo ito, John Paulo, kung mababasa mo. Yes or no. Pero yung yes or no pa rin, categorical pa rin. Bali, sige. Challenge ito kung tatanggapin niya o hindi niya tatanggapin. Sige, tanungin natin, tinatanggap mo ba ang challenge niya, brother Will? Kasi may 30 seconds na lang tayo. No, kasi walang mababasa na gumawa ng rebulto ang mga alagad, maging si Pablo. Sinasalarawan lang na si Pablo ay kanyang isinalarawan ang pagkapako ni Kristo sa cross alang-alang sa kaligtasan ng sanlibutan at sa ating lahat. Wala pong rebulto doon. Okay, so yan ang sagot mo, pero hindi mo tinatanggap ang challenge, ano? O sige, pagbibigyan pa kita, isang tanong pa, John Paulo, isang tanong pa. Last question, John Paulo. So, salamat. Last na tanong. Are you aware? Last question. Are you aware na yung mga unang Katoliko, yung bagong tipan, na nakita nila at nakawakan nila sila Jesus Christ, pati yung mga apostol. Tapos si Saint Luke gumuhit or nag-portrait ng imahe ni Mama Mary, kalong-kalong si Jesus Christ. Are you aware with that? Yes or no?
Wala yan. Hindi ako aware diyan kasi wala nang mabasa sa Biblia na sila gumawa ng larawan. Ang mukha ni Kristo sa mga larawan natin, drawing lang yan ni Leonardo da Vinci. Tatlo na ngayon tayo. Wala yan, wala. Objection, moderator. Ang tanong ko kasi categorically yes or no, Jan hindi Paulo. wala yan. Oo, bali tapos na yung oras natin. Bali huling tanong na lang 'yon na pinaka natin At kailangan pumasok na sa rebuttal si Jan Paulo. Salamat. Okay, 10 minuto matatapos ka ng 2:28. Sige, pasok. Okay. So, nung tinanong natin, yun, nagawin windang-windang na, no? Actually, hindi ko naman kailangan, yung stand niya kanina, ilulit na naman niya. Una sa lahat, ulitin ko sa mga matalino, kung matalino yung nakikinig, hindi ko naman sinabing yung kagamitan sa pag-awit ay sasambahin. Kasi ang argumento nyo kasi sa John 4 verse 24, sambahin sa espiritu at katotohanan, kahit wala naman nakalagay na bawal gumamit ng imahe or material, kasi tinanong ko sa kanina kung may nabasa siya, nagsabi na lang siya na bawal kasi sambahin daw sa espiritu at katotohanan. So kahit dinagdagan na lang niya, kahit wala naman nakasulat doon, dinagdag na lang niya, tinanggap na natin protestante, nagsasariling unawa, nagdadagdag ng talata, walang problema dyan. Kaso ang sunod na tanong ko, meron ding mababasa na awiting spiritual. So yung tinanong ko siya, yung awiting spiritual ba, hindi ka na rin gagamit ng material sa pag-awit? So yun namin niya, gagamit pala ng material. So na-refute na. Kasi hindi porket sinabing sambahin sa espiritu, bawal na gumamit ng material, basahin nyo. Bawal gumamit ng material, talo ko. Hindi para sambahin na, gagamitin lang. Wala no? Puro daldal. Namo ko na ng showdown No, wala hindi na pumalag Kung pumalag to, kanina patalo to. So, dito na tayo, no? Sabi ko nga kanina, itong mga SDA, hindi kasi sila yung true church, no? Nasama yung topic na true church kasi tinatanong niya kung sino daw yung inutusan sa Isaiah 4:5, sino daw yung inutusan doon. Siyempre, natural, yung utusan dyan, yung true church kami. Hindi naman kayo, kasi ang sabi doon, sa talatang 7, at ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Hindi naman kayo tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Ecclesiastes Catholic, Acts 9:31, Roma 1:7-8. Ang tawag sa inyo, Seventh-day Adventist, Sabado. Sumasamba na araw ng Sabado. Ayun yung tawag sa inyo. Hindi, ibig sabihin, ni isang hula ng mga propeta, walang natupad sa inyo. Ha? Sabi ni Kristo, babasahin natin to. Babasahin natin sa talatang Mateo 5:17-19, no? Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ng mga propeta. O dinanong sa niya si propeta Isaias, propeta ng Diyos, na parito ako hindi upang ipawalang bisa, may upang tuparin. Sa talatang 7:18, tandaan ninyo, hindi maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ang kudlit ang kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad. Sa talatang 19, letra por letra, kaya't sino mang means kayo, kanina sabi mo, hindi daw ito natupad sa bagong tipan, kayo, magpapawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magtuturo, kanina nagturo ka, sabi mo hindi pa to binimension yung bagong tipan, hindi pa to hinuhula sa bagong tipan, si propeta, at magtuturo ng mga gayong sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Letra por letra. Kawawa ang SDA, mga kapatid. No? Totoo naman Sino yung tinawag na bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa? Hindi lang by name na tatawagin. Literal na lumaganap kami sa lahat ng dako. Kasi sabi nga Jesus Christ, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa Utos yan utos. Bro, utos yan. Kaso, nasama sa topic kasi, sabi niya, sino daw yung utos? Kumakapit siya sa OT. Bandang huli kayo na yung gustong kumapit sa mga kerubin, baliktad. No? Sabi niya, pinipilit niya, sino ba yung inutusan sa mga kerubin? Nagpapalasi. Sabi ko, hindi nga kami. Sabi na nga yan ni Apostol Paul sa Juan
Juan 9. Hindi na nila yan sa ngayon ipinangangaral kasi si Jesus Christ na nga yung nag-alay ng kanyang buhay para sa kasalanan natin. No? Ang katuparan namin, ito talata na to na hindi mo kayang tutulan, letra por letra. Gusto mo pa itong, ayaw mo matupad to, bro? Bro Edwell, ayaw mo? Problema nyo na yan. Sabi ni Jesus Christ, kayo magiging pinakamababa. No, letra por letra, hindi diwa, hindi unawa, hindi walang mabasa. Ikaw, pag tinanong kita, saan mababasa? Wala. Wala pala eh. Sariling unawa nyo lang yan. Juan 4:24. No? Paano hindi kayo magiging sariling unawa? Wala naman nagturo sa inyo mga apostol. Sabi si Ellen G. White, wala naman yung koneksyon sa mga apostol. Kailanman lang yan. Tapos sabi niya kanina, hindi din nila pinaglilingkuran. So naipit siya doon. Sino palang maglilinis ng rebulto ni Ellen G. White na puno nyo, founder nyo? Sino maglilinis niyan? Yung putol bukod na sa lahat. Ulo lang yan. Walang kamay yan, walang paa. Lilinisin ni Ellen Goldwhite yung sarili niya? Hindi, tao maglilinis dyan. Pero hindi porket pinaglingkuran mo yan, sinamba mo na yan. May bababasa nga ako letra por letra sa OT. Paglilingkod sa tabernakulo, alang-alang sa Diyos eh. Kasi hindi naman kami mga Hudyo eh. Ibig sabihin, sinamba na nila yun. Hindi. Pero nasisundin nila yan. Mabit pa nga ng mga turotot. Ibig sabihin, hindi mo alam yun. Bro Edwell. Mga Seventh-day Adventist kayo, dapat magaling kayo sa OT. Piling Hudyo kayo eh. Hindi mo pala alam, Edwell, na sa unang hari 8, na pronunciation yung cherubin, nagsayaw si Solomon. Hindi mo pala alam. Kawawa ng mga to. Kaya nga sabi ko, galingan mo. Totoo naman. Ito yung pangunahing paninira sa Katoliko. Dapat, pag ito yung labanan, tindigan nyo, galingan nyo. Huwag yung habol lang ng tabla. Una sa lahat, kami, yung imahe namin, kasi ang founder namin si Jesus Christ. Sa inyo, hindi naman biblical si Ellen Goldwhite, di naman apostol, di nga taong banal yan. Sabi dun, taong banal eh. Tapos nasa labas pa ng templo. Sabi dun, sa loob ng aking mga kuta, sabi niya, ikakalat daw sa mga rebulto, sa mga templo. Yes! Sa aking mga kuta, sabi dun sa Isaiah 56:4-7, sa aking mga kuta, sa loob ng aking mga templo, sa aking mga pader. Kaya pagagawan ko ng alaala at pangalan, no, sa ibang salin monument, upang alalahanin hanggang sa kahuli-hulihan yung ako. Letra por letra. Talatang 7, at ang aking templo ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Wala na. No? Ang stand ko pa lang dito, yung monumento ng mga taong banal. Bitin ako hindi ko pa nga ini-stand dito yung monumento ni Cristo Sa Isaiah 19:19. Sa commentary, dagdagan ko na lang stand ko. Para naman So, hindi to imahe ni Ellen Goldwhite yung babasahin ko imahe to ng na Panginoon namin si Jesus Christ, yung founder namin. Ito Isaiah 19, in that day there shall be an altar. So sa araw na yaon, bro, makinig ka, ay magkakaroon ng altar at monumento ng Panginoon. No, sa monument of the Lord. Definition niya ng monument, no, is that you commemorate to a famous or notable person. Ito yung mga sali, no. The Douay-Rheims Catholic, the Living Bible, Douay-Rheims American Bible, New Living Bible. Maraming talata, maraming Bible, higit 10 to, pati sa mga Spanish Bible. Sa commentary, no, ito yung commentary niya. So, this prediction regard the Messiah. So, baka sabihin na naman niya, Isaiah, Old Testament na yan, Isaiah, naku po. Isaiah daw, Old Testament, hindi daw, ibig sabihin hindi daw yung natupad sa Old Testament lang, ang babaw naman ng aral nyo. This prediction regard the Messiah when altars might be lawfully erected in every nation. Last 1 minute. 1 minute remaining. Monument. The cross is set up wherever Christ is adored.
Yan, letra por letra, pati sa komentary, letra por letra, pati sa Bible, pati sa komentary, sa talatang 20. No? Diyan sila iiyak at padadala sila ng Savior. They shall cry unto the Lord. No? Because of the oppressor, yung oppressor dito means mga api, means kayo, sinunog yung imahe ni Mama Mary, mga api kayo, oppressor. And he shall send them a Savior and defender to deliver them. Sa talatang 21, diyan sila sasamba sa lugar na may monumento ng Panginoon. Hindi yung monumento mismo sasambahin na, huwag kang magpalasing ganyan. No, wala kaming aral na ganyan. CCC paragraph 2132. Ang Diyos namin, Trinity, kinopya ng puno nyo si Ellen Goldwhite. Mali pa yung pagkaka-defense. Kasi hindi nyo naman kinikilala si Mama Mary na ina ng Diyos. So, kukopya-kopya kayo ng aral namin na Trinity. Hindi naman ang panindigan. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you. Time's up na tayo, no? So, dadako na tayo sa 7 minuto na pagtatanong ng affirmative. Brother Edwil, 7 minuto, matatapos ka ng 2:35. Hirapan mo, bro. Yeah. Okay. So, okay. Paolo, ano? Sunod kong tanong, etong sa Isaiah 56, sino ba ang inutusan dito? Hudyo o Romano? Ay, siyempre, mga Kristiyano, hindi Romano lang basta. Kasi mga Romano, teka, mamaya ka muna mag-interrupt. Mga Kristiyano na lalaganap sa buong sanlibutan sa talatang 7 at ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Sa talatang 4, yan yung mga taong sumusunod sa Diyos. Hindi na yan mga Diyos kasi yung pagdating ni Jesus Christ, hindi na eh. Sabi nga ng mga Diyos, sabi nga sa mga Diyos, ngunit ginawa ninyo yung bahay ng mga tulisan. Sabi niya sa mga Diyos, kaya hindi na sila yung lumaganap. Kami yung lumaganap literal, hindi lang by name. Tsaka hindi kayo. Sige, sunod. Okay. Ibig sabihin hindi Romano, mga Hudyo. Ang inutusan sa Isaiah 56. Hudyo ang inutusan sa panahon ni Isaiah, hindi Romano na katulad mo, Romano-Pilipino. Sagot, hindi nga Hudyo yan, mali nga, hindi nga Hudyo. Kasi nga hindi na nga nila si Jesus Christ, kaya hindi na sila tinawag na Catholic Church. Mga ano yan, Roman Catholic Church, Roma 1:7 hanggang 8, ang inyong pananampalataya ng mga Romanong Katoliko Kristiyano ay balitang-balita sa buong mundo. Hindi Amerikano eh. Okay, next question. Okay. Balik tayo sa Isaiah 56, ayon sa binasa mo, 4 hanggang 6, yun ba ay Romano-Kristiyano o mga Hudyo pa rin? Siyempre, mga Romano-Kristiyano. Sabi nga, basahin, ibababa mo lang, talatang 7. No, at ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Pag binasa mo yan sa talatang 6, isasama na pati hintil, hindi yan Hudyo, bro. Basahin mo naman ng buo. At saka mga Roman Catholic Church yung lalaganap ng pananampalataya, hindi mga Amerikano. Bro, kayo, SDA, Amerika kayo. Buting Romano next kayo. Question. Okay. Talatang 7 showdown tayo. Mabasa mo ba na Romano-Kristiyano ang mababasa sa Isaiah 56:7? Mabasa mo o hindi na Romano-Kristiyano base sa sinabi kanina? Babasahin natin Romano-Kristiyano ang mababasa. Basa. Teka, naglo-loading. Sana para mabasa ko ng buo. No? So habang binubuklat ko sa talatang 7, at ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Dalaganap yan kasi sa Roma 1:7-8, ang inyong pananampalataya, yung mga Romano, ay bantog sa buong sanlibutan. Letra por letra. Huwag mong tutulan, sabi yan ni Apostol Paul. Hindi nyo kasi sinusunod yung mga apostol. Ay gusto nyo palaganapin pananampalataya ng Amerikano. Next na tanong. Sa makatuwid, sa Isaiah 56:7, wala kang mabasang Romano-Kristiyano. Wala. O meron? Meron nga. Basahin natin Ito, nabuklat ko na. Ito Ito
Dadalhin ko kayo sa aking banal na bundok, ipadala mo ang kalagan, malulugod ako sa inyong mga handog, at ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. O, direct yan sa Roman Catholic Church na aparalin sa Roma 1:7-8 na ang pananampalataya Sunod ng na mga tanong. taga Time. bubong sa Ay, sunod na hindi tanong. mga Okay. So, ibig sabihin, sa ngayon ka na wala ka talaga mabasa na Romano Katoliko Kristiyano sa Isaiah 56:7. May mabasa talaga o wala? Linawin lang, madali lang naman ang tanong. meron sa talatang 6, ito sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang na sa kanyang bayan. So yung mga Romano, dating dayuhan, kabilang na sa kanyang bayan kasi yung mga dayuhan ng mga nasa Roma, sabi dun sa Roma 1:7-8, ang inyong pananampalataya at tinawag na magbanal yan sila ay lalaganap sa buong sanlibutan. Hindi yan mga Hudyo, wala nang katuparan sa Hudyo Next niyan. question. So, yan. Okay. Okay. Hindi tayo lalayo doon kasi medyo maganda to eh. Isaiah 56:4-7. Mayroon bang mababawasan dyan na hindi na mga Hudyo ang inuutosan? Mayroon bang mabasa? Ulitin ko. Meron bang mababasa na hindi na Hudyo ang inuutosan at ang inuutosan na ay Romano Katoliko Kristiyano? Yes, kasi sabi nga ni Jesus Christ sa mga Hudyo, ngunit ginawa niyong bahay ng mga tulisan. Kaya nga pinagawa na yan kaya nga hindi na Kristiyano na Hudyo ta ba yung katuparan? Ibig mong sabihin, yung hula ng mga propeta na matutupad sa bagong tipan, luma na tapos Hudyo pa rin, OT pa rin yung katuparan. Uy. Next question. Next question. So malamang Paulo ay haka-haka mo lang sapagkat walang mababasa. Tama, mali? Objection, hindi ko nga haka-haka. Mababasa ko nga letra por letra. Babasahin natin ulit paulit-ulit eh. Ito naman ang sabi ni Yahweh ng mga dating dayuhan na ngayon kabilang na sa bayan ng Diyos. Ito, yung mga dayuhan kasama na, bro. Yung mga Romano sa Roma 1:7-8, yung pananampalataya ng mga na Roma, lalaganap sa buong sanlibutan. Huwag mong tutulan letra por letra. At ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, Catholic Church, all throughout. Sabi, letra por letra. Next question. Letra nga eh. So, mahirapan ka bang aminin na walang mabasa? Mahirapan ka bang aminin o wag mo pa rin aminin kahit walang mabasa? Ano nga aminin ko, babasahin ko nga, bro. Ulit-ulit ngunit ito naman ang sabi niya sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang na sa kanyang bayan. So yung mga dating dayuhan kabilang na. Yung Hudyo hindi naman eh. Dadalhin ko kayo sa banal na mundo. At ang aking bahay Time's up na tayo. Lahat ng mga bansa hindi naman minuto. Roma. Okay, time's up na tayo sa 7 minuto. Siguro bago tayo pumunta sa final conclusion o final statement ng negative side, pabasahin muna natin ang mga komento dyan sa live. Yung si Devcon. Devcon, pwede mo bang basahin ang komento dyan? Si Devcon, wala. Ako ba, hindi na record lang kaya. Ayun, diyan pa naman. Diyan ka ba? Sinas, nawala sinas eh. Sinas sana ang pababasa natin. Ayun, andyan ka pala. Sige, magbasa ka nga ng ilang komento bago tayo pumunta sa final conclusion ng dalawang debatista. Magbasa ka ng ilan-ilan dyan.
Okay. Okay. Sige, salamat Israel sa mga komentong nabasa. Okay, so meron tayong 5 minutes para sa conclusion. Bibigay natin sa negative side ang 5 minuto kay John Paulo. Para John Paulo, meron kang 5 minuto para sa conclusion mo. Salamat. So, yun. So, kung napansin nyo kanina, na ulit-ulit na lang yung tanong kahit nasasagot natin, no? Parang wala na yatang bahala eh. No, kasi lahat kahit anong gawin mong ang gulo diyan, sasagutin ko talaga eh, letra por letra. So, yun nga, kawawa talaga tong mga SDA kasi ang hula pala sa kanila ng mga propeta, ang magiging katuparan pala nun, yung mga Hudyo pa rin. Pambira yung Hudyo na nga yung OT. Di ba? Tapos yung katuparan sa kanila, pinapako na nga si Jesus Christ, ginawa, sabi nga, di ba? Ngunit, ito, tatawagin, ang aking bahay ay tatawagin bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. O, ngunit ginawa yung bahay ng mga tulisan. So, hindi na sa kanila yung tatawagin bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. So, wala, ulit-ulit na lang. Tapos, magpapala si pa, Roma, nabasa ko mga dating dayuhan ngayon, kabilang na yung mga dayuhan sa bayan ng Diyos. O, Hudyo pa rin? Pipilit mo pa rin na Hudyo? Wala na. Tapos sa talatang 7, ang aking bahay tatawagin bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa, Catholic Church. Wala na. Durog na. O, ano pang ipapalusot mo dyan? Bakit? Kasi nga sabi nga ni Apostol Paul, kayong mga nasa Roma, no? Roma 7 hanggang 8, na pakat meantime, mute mo na lahat. No? Na kayong mga tinawag na magbanal, yung mga Romano, hindi yung mga Amerikano na tinatag ni Ellen G. White na SDA. Ang inyong pananampalataya ay lalaganap sa buong sanlibutan. Means Catholic Church, Catholic pananampalataya, religion, pananampalataya, faith. Talo ka na. Sabi ko sa'yo, bigatan mo inamin mo na kanina na parang bago ka pa lang. Oh, huwag mo sasabihin yung ganun sa debate, bro. Lalabas niyan, talo ka na. Oh. So, ayun na. So, lahat ng argumento niya, iginiba ko na. 7 minutes nga lang yung tanungan. Nabibitin niya ako. Marami pang itsaka. Tsaka hindi ko naman sinabing sinasamba niyo si Ellen Goldwhite, bro. For ano lang inaano ko lang, pinaparamdam ko lang sa inyo kung paano gamitin yung argumento niyo. No, sinabi mo na kasi yung paglilinis, way of paglilingkod yan. No? Huwag niyo sabihin hindi niyo yan binuhat. Paano napunta yan dyan? Maglalakad yan mag-isa? O, paglilingkod yan. Hindi ko naman sinasamba niyo yan. Pinapa-explain ko lang sa'yo na lumabas sa bibig mo na hindi porket pinaglingkuran ng isang bagay, ay sinamba mo. Tapos hindi pa biblikat. Lahat ng argumento mo, nasagot ko na. O. Ano yan mga sariling interpretasyon na akala kasi nila yung pagsamba sa espiritu at katotohanan, iyan yung hihimatayin ka tas mangingisay. Hindi naman ganyan yan kasi wala naman una sa lahat kung ganyan yung unawa nyo, bakit kayo dapat wala kayo sa mga chapel nyo, sa mga templo nyo, kasi material yan, diyan kayo sa lugar na yan nagwo-worship. Pag mag-worship pumupunta kayo dyan, kagamitan yan. So, huwag kayo dyan kung ganyan yung unawa nyo. Mga bangko nyo dyan. Pati yung mga ibang aklat nyo, may image. Mali kasi yung unawa nyo doon sa Exodo 20 verse 4 and 5 Akala nyo yung larawang ina nyo andun, specific na yun, general sa mga larawan. Ang original Hebrew niyan, mag-aral kayong Hebrew, mga original Hebrew Bible, mga SDA. Pesel. Yung Pesel, kahit anong dictionary Hebrew gamitin mo, hindi yan pwedeng Diyos-Diyosan yan, idols yan. No? Lahat ng Pesel na sinabing Pesel, curved image siya, pero idols, Diyos-Diyosan. Kasi hindi naman lahat ng Diyos-Diyosan
Ay, di naman lahat ng Diyos-Diyosan. No, hindi lahat ng Diyos-Diyosan ay larawan. Pwede ng tao. Sambahin mo yan, Diyos-Diyosan na yan. Yung langit, pag namba mo, bituin, Diyos-Diyosan na yan eh. Di ba? Ngayon, ang punto dito, sabi doon sa Levitico 22 talatang 2, Okay, 30 seconds. ano yung malaman, sabi nga doon ipaalala mo sa kanila, no? Dapat nga sa inyo sabihin ito, hindi na sa mga Israelita, no? Sabi ni Yahweh, na igalang ang mga bagay na inilaan sa akin upang hindi malapastangan ng aking pangalan. Inilalapas, imahe ni Jesus Christ yun, nakalaan yun kay Jesus Christ sa Isaiah 19:19. Kayo pala nilapastangan nyo pala yung Diyos na si Jesus Christ. Kasi nakalaan sa kanya yun, Levitico 22 talatang malapastangan. Salamat. Okay, time's up na. Thank you, Brother John Paulo. Bigay naman natin ang 5 minutes sa conclusion, ang affirmative side kay Brother Edwin na STA. Okay, maraming salamat. Ano? Thank you very much kay Paulo. Okay. So mga kaibigan, ay talagang patuloy po natin na tinitindigan na bawal ang mga revolto. At itong kalaban ko, sabi natumba niya raw, ay nagkwento lang naman. Nagkwento lang naman itong kaibigan ko. Matindi bang aaminin niya na yung sinabihan, ang sinugo doon ay mga Romano? Walang Romano. Panahon ni Isaias, wala pang Romano. Okay, para maturuan kita, Paulo, kailan ba umiiral ang Romano bilang world power? Di ba 168 BC lang? 168 lang. Magbasa ka rin naman ng history. Di ba? 168 lang BC. Umiral ang Romano bilang world power. Hindi yung sabihin mo, panahon ni Isaias, Romano ng inutusan. Hindi. Wala eh. Ngayon, itinatanggi mo nga na si Moises, Hodyo, kayo Romano, bawal i-assume nyo agad. Ang kayata, Paulo. Filingero, di ba? Yan. Kaya, huwag mo ulitin yan. Okay, balikan ko Balikan ko, kaibigan, yung sinasabi mo na ang revolto na pinaglingkuran, yung pinapasan, pinoprosesyon, hinahalikan, ikinalat pa sa mga simbahan nyo. Eto. At alam nyo yung mga revolto nyo sa simbahan? Mga ano yan pagan gods na rebaptized lang. Halimbawa, si Jupiter. Nandyan sa inyong St. Peter Square, si Jupiter. Ginawa nyo si San Pedro, nandyan sa Google yung mga picture, At yung daliri niyan sa paa, hinahalikan ng mga milyon-milyong Katoliko. Napudpud na nga yung paa ni Jupiter, then hinahalik-halikan. Actually, hindi yun si St. Peter, that's Jupiter. Tingnan mo, nandyan yan sa Google, nandyan pa rin picture ni Jupiter, okay, picture ni St. Peter, may magkahawig. So hindi po yan mga totoo. Ang sabi ng Panginoon, tayo ay magsamba sa Espiritu at katotohanan. Ayan, yung mukha ni Jesus Christ, totoo ba yan? Katotohanan ba yan? Hindi po. Drawing lang po yan obra maestra lang po yan ni Leonardo da Vinci kung para malaman mo. Hindi naman namin kinokontra dahil that's only to represent Jesus Christ, but hindi po talaga yon ang dapat sambahin. Paano kayo nanalangin? Santa Maria, idalangin mo kami. San Lorenzo, idalangin mo kami. Idinadaan nyo ang inyong panalangin sa mga revolto of which pwede naman kayong mag-direct sa Panginoon. Huwag na kayong dadaan pa kung sinong dadaanan. Matraffic lang kayo Di ba? Ang Diyos ay talagang bukas ang kanyang tainga upang dinggin ang mga hinaing ng kanyang mga anak. So ngayon, inutusan si Moises gumawa ng kirubin. Ang tanong, kayo bang inutusan? Ang pangahas mo namang sabihin na kayong inutusan. May sinabi ba doon na Romano, inutusan ko kayo? O Paulo, inutusan kitang gumawa ng revolto? Wala Kaya Paulo, mag-aral ka pa rin. Alam ko, bago ka rin Pareho tayo bago. Sige, sabay na tayo mag-aral ulit. Aminin mong Truth Church, Aminin mong Truth Church. Wala, panibagong topiko yan. Panibagong topiko, Paulo, yung Truth Church. Kaya mo bang panindigan na Truth Church ang Katoliko na inaaniban mo?
Iset mo yan. Iset mo yan. Huwag kang masyadong mapangahas. Okay. Sinabi ni Kristo, ay hindi ka pwedeng maglingkod. Okay, ito, ilustrasyon ha. Halimbawa, ganito na lang. Asawa mo. Halimbawa, ikaw sa abroad. Ako dito, ang asawa mo sa 30 Pilipinas. seconds remaining. Okay, sige, ito po. Halimbawa, Paulo, sa abroad ka. Asawa mo nandito at ako nandito. Pwede mo bang sabihin na, bro, A long-term plan versus money now. cut You mo na, bro. don't look in. Walang time ko, bro. Mr. Moderator. Mr. Okay, Moderator. 5 seconds. Sandali, ikat mo na. Maingay kanina eh. Bro, Moderator. 30 seconds. Moderator. Sige, meron ka pang adjust na natin. 15 seconds. Sige, 15 seconds. Okay, thank you. So ito Paulo ha, idinadaan niyo ang panalangin niyo sa revolto. Ito halimbawa ganito. Ang asawa, ikaw ay sa abroad, ang asawa mo nandito at ako ay nandito. Pwede ba bang sabihin, Edwel, ihalik mo muna ako sa asawa ko para sa akin. Pwede ba yan? Abay, malamang hindi ka Okay, papayag. time's up. Ako niyan, Paulo, hindi tama yun. Dari ka na lang kay Jesus Christ. Time's up. Sapagkat ang sita ng langit. Brother Edwil, okay na bro, okay na. Sa ating mga panalangin. Huwag mo nang idaan sa mga revolto. Maraming salamat po. Okay, ayan. Yan ang pagtatapos sa final statement ng affirmative. At ibigay naman natin ang pagpapasalamat sa dalawang debatista. Meron kayong tag-1 minuto para sa inyong pagpapasalamat. Ako mauna, Senator. Sino muna? Mauna na yung affirmative. Mauna yung affirmative. Sige. Okay, thank you very much. Thank you very much mga kaibigan na nakikinig ngayon sa ating pahayagan. Okay, anyway, practice lang man to, Paulo, ano? Di bali, bawi ka na lang sa sunod. So mga kaibigan, ay maraming salamat po sa inyong pakikinig po sa ating pamahayag. Na ano pa talagang ang pagsasadaan ng ating mga panalangin sa mga revolto ay okay, talagang okay. So, hindi po dapat. Salamat na pa. Nabitin niya ata si Okay. Sige, salamat po mga kaibigan sa pakikinig po at sana po ay nagkaroon po tayo ng kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. Anyway, salamat din Paulo. That's only a debate, friendly debate. Kaibigan pa rin tayo. Okay, si Brother John Paulo. Una-una, pinapasalamatan ko yung bumubuo ng Debaters Convention at si Bro Edwel, siyempre, no, sa Maginoo. Maginoo si Edwel makipag-debate, sarap niya ka-debate. Sana may susunod pa nga. Tsaka, siyempre, kay Pastor Bal na napakagaling, nagtiyaga, no, kahit wala siyang bayad dito, pinagtiyagaan niya kaming i-moderate. No, at tsaka, magaling din niya si Pastor Bal, support, may mga laban din niya na paparating, supportahan niya si Pastor Bal ng End Time. At saka may babasahin lang ako na nagpapa-shoutout sa akin ito si Mel Amores Bergido, si Happy Man Forever, Evelyn Batulan, Ed Strico, Lilibet Limare, Pamela Ongko, Alfonso Losenda Dansby, Toreha at saka Jojo Guanson. So sa mga ibang mga hindi ko nabanggit, sa susunod na lang. Tsaka pinapasalamatan ko, binabati ko pala siyempre yung kinakalibang kong grupo na Catholic Lay Apostolic Movement of the Philippines, no. Kasama ko diyan yung lahat ng mga member diyan, si Bro Hens, si Brother Clyde, siyempre si Bro Dan Marandian yan, mentor namin. Sa lahat ng mga ka-member ng CF lang. Siyempre sa mga iba rin sa St. Peter Men's Society, CFD, sa lahat ng mga Catholic movement, no, in defense of the truth, nandiyan sila Bro Mel, si Brother Alvin sa RDM Generals, no, lahat ng mga Catholic movement binabati ko. Maraming salamat sa Debaters Convention sa pagkita ng debate na to. Yun lang bro, salamat. Okay, salamat sa mga pagpapasalamat niyo. Ganyan din ang inyong moderator, Brother Bal Pulangco, at pasalamat tayo sa Panginoon at mayroon kayong oras na naibigay para sa pakikipag-alaman ninyo sa isa't isa. Kayo din sa DevCon at sa mga kasama natin dito. Ibinabalik ko na kay Jess
Jezreel sa DevCon, ang oras na ito. Jezreel, binabalik ko na sa iyo ang buong oras na ito. Tapos na ba yung live? Tapos na?